Ikaw, Kristo, ang humirang upang kami maging bayan ng pari at haring banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. At nung nakalipas na linggo, pinaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad bago ito tuluyan na humayo para sa kanilang misyon, at sinabi ni Kristo na sila ay huwag matakot sa tao, huwag matakot sa pumapatay ng katawan, lalong-lalo na huwag matakot dahil hindi sila pababayaan ng Diyos. Hindi magiging madali ang kanilang gagawin, at hindi magiging madali kapag pinipili nating unahin ang Diyos. Kaya ngayong linggong ito, maganda na mapagnilayan natin ang mga salitang ibinigay ni Kristo na sinasabing, ang sino mang umibig sa Ama, sa Ina, sa Anak, nang higit sa akin. So, meron kasi tayong bawat araw na desisyon o pagpili o choice. Sino ang ating mamahalin? Kung maalala nyo po, ang pinakaunang utos ng Diyos ay ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. 1, 2, 3, 4, doon pa lamang yung igalang mo ang iyong ama't ina. At kasunod na yan, yung iba pang utos na huwag kang magnanakaw, huwag kang mangikiapid, at the rest pa ng utos. Ibig sabihin, pinapaalalahanan tayong higit sa lahat, Diyos
ang una. Kasi naririnig natin may slogan na God first. Pero God first nga ba talaga? Kasi yung desisyon natin, kung talagang God first, yung epekto at consequences ng mga nangyayari ngayon. Maalala niyo po, no? Ngayong linggo o nakalipas na linggo, nagulantang tayo sa pamamaril o mga karahasang nangyari dulot ng mga kabataan. Bago yan, meron din tayo mga isyu ng pagtakas ng mga gumawa ng masama, pagproprotekta sa mga gumawa ng krimen, pagtatago ng mga gumawa ng krimen. Sino ang mga ito? Mga matatanda. Kasunod na yung mga kabataan. At pabata ng pabata ang mga gumagawa ng krimen. So laging merong epekto ang mga desisyon na ating ginagawa. Kala natin wala lang kasi buhay ko to eh, 'di ba no? Pag nagdidesisyon tayo, pag pumipili tayo, sinasabi nating buhay ko to, desisyon ko ito. Pero wag niyong kakalimutan, meron niyang epekto sa mga taong nakakakita, nakakarinig sa atin, lalong-lalo na sa inyong tahanan. Kaya kung isipin natin, kala natin wala lang, no? Pero nung mga panahon, di ko alam sino pang nakaabot sa inyo, mayroon pa tayong religion classes. Alala nyo ba? Bahagi yan, di ba, no? Kaya nga minsan natatawa tayo kapag tinanong mo, saan ka bumagsak? Religion. Di ba? Religion na lang, ibinagsak mo pa? Parang gano'n, no? Tapos kalaunan, nang magpalit yung mga mambabatas natin, gumawa ng batas o ng anumang mga amendment, tanggalin ang religion. Tanggalin ang values education. Tanggalin ang GRMs, tama ba? Good moral and right conduct. Tinanggal, di ba? Kaya, ano nangyari? Kasunod na niyan, pag-iiba ng ugali ng mga henerasyon. So, isa lang ito sa naging epekto. Kasi yung mga tinanggalan ng mga ganitong subject, tumanda na, nagkaanak na. So anong maibibigay? Anong maituturo sa kanilang mga anak? Nung panahon nang sila ay pumapasok, wala silang sense of God. Regardless of religion. Kasi kapag may religion classes, itinuturo sa atin na maunawaan ang bawat pananampalataya. Hindi ito di ba, hindi ito yung pagre-recruit, uy, magkatoliko ka kasi ito, hindi eh. Kasi sa loob ng classroom, iba't ibang pananampalataya na nandiyan dyan na dapat na ay intindihan ng bawat bata. Itinuturo, kaso tinanggal nga natin. Para bang pag public school, wala na eh. Pag private school na lang, optional. Either, kung Catholic school, talagang nandiyan dyan. Pero ito yung epekto. Kaya nga pag sinabing, nang higit sa akin, di ba? Ano bang pinahalagahan natin? Minsan, overuse na. Gagamitin nating excuse ang pamilya. Hindi ka magsisimba dahil sa pamilya. Laging hinuhuli, kung hindi man, nawawala lagi yung pag-ibig sa Diyos. Ginigiit natin ang mga anak ninyo, ang mga kabataan, sumunod sa magulang. Pero nakakalimutan natin, sumunod, una tigit sa Diyos. Kaya ang isang tao, kapag namulat at nagkaroon ng takot
na masaktan at suwayin ang Diyos, huwag kang magtaka kung maging ang mga magulang ay susuwayin nila. Kaya sana po, protektahan ang pamilya. Protektahan ninyo ang inyong mga anak. Kung hindi man ito maprotektahan ng gobyerno, protektahan ninyo sa loob ng tahanan. Nasa atin pa rin eh. Kasi 'di ba, ang pamilya ang pinaka mahalagang unit sa ating lipunan. Kaya balikan niyo sa inyo po na mga naririto. Shout out sa mga magulang na kasama ninyong magsimba ang inyong mga anak. Habang bata pa, lalaki din yan, magkakaroon ng sariling desisyon kung sila ba ay magsisimba o hindi. Pero sa ngayon, na habang hindi pa sila at wala pang sapat na desisyon sa buhay, nasa sa inyo pong mga magulang ang pagtuturo ng right conduct, pagtuturo ng good values, at lalo tigit, pagpapakilala sa Diyos. Amen?